Mga sangkay, sa vlog na to, aalamin po natin kung ilan na nga ba ang nasawi sa sinasabing bagong virus na kumakalat ngayon mga sangkay na mas delikado pa po sa COVID-19. Hello guys, magandang oras po sa lahat ng ating mga kabayan. Anyway, before we start guys, paki-subscribe po muna yung ating channel. So sa ibaba po ng video na to may makikita po kayong subscribe button. Pindutin nyo lamang po yan, then i-click nyo yung bell, tapos i-click nyo po yung all. Ulitin ko, click the subscribe down below, click the bell, and click all. So ngayon mga sangkay, usap-usapan po kasi ito, no? Anyway, kung kayo nanonood sa Facebook, huwag nyo kalilimutan na i-follow ang ating Facebook page. Okay, napag-usapan po natin itong bagong virus ngayon na kumakalat doon sa India. Magkatabi lang po ito. Nakaraan mga sangkay, nangyari na ang COVID-19, China. Ngayon naman, itong outbreak doon po sa India, itong Nipah virus, katabi lang po, kapitbahay lang po ng China. Ano na ang nangyayari, mga sangkay? So, ito po yung nadali, mga sangkay. Dalawa na po ang itinumba nitong sinasabing bagong salot na kumakalat sa ating planeta ngayon, doon sa India. Panoorin po natin ito. Authorities in southern India are rushing to manage an outbreak of the deadly Nipah virus. Okay, nagpapanik na raw po, mga sangkay, ang authorities doon sa India. Dahil nga po sa napaka-rare na outbreak, dulot po nitong Nipah virus. 2 people have died. Hundreds are being tested as potential contacts. Okay, daan-daan na po ang na-test na sinasabing nag-positive, mga sangkay. So, delikado po ito, mga sangkay, dahil alam naman po natin saan nag-uumpisa ang marami. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Parami po ito ng parami, mga sangkay. Salima Shivji is in Mumbai with the details. Officials are on alert and taking precautions in the southern Indian state of Kerala because of this Nipah virus outbreak, particularly in the Kozhikode district. Some schools are closed, banks as well as government offices. Shops are shuttered and the streets are a bit empty. Wala na, nag-lockdown na rin po doon, mga sangkay. Close na rin po yung mga tindahan doon, ano pa mang mga establishmento. Sarado na, mga sangkay, dahil po sa outbreak. Are a little nervous, and not just because of the loss to business, says this shopkeeper. After COVID, now we have this new virus and everything is shut again, he says. Lahat daw po sila na-shock dahil nga po sa pangyayaring ito. Kakatapos lang ng COVID-19. We know what happened sa COVID-19, mga sangkay, na talagang kumitil ng napakaraming buhay. At sana hindi na po ito masundan ng panibagong pandemic. Sana yung outbreak na ito ay matapos kaagad. The Nipah virus spread through contact with fluids of infected bats, pigs, or people is rare but has a high mortality rate. This virus outbreak, Kerala's 4th in 2018, has already killed 2 people, and confirmed infections are slowly rising as officials work to contain the spread. Okay, 2018, nadali na rin pala ito, mga sangkay. Lumabas na. Pero ngayon na naman, ito na naman. I hope na hindi po ito lumala, mga sangkay, ang situation. Previous outbreaks do paint a scary picture. During the first one 5 years ago, 21 out of 23 infected people died because of the Nipah virus. Grabe, ang dami. Now, authorities say that in this case, they are taking every precaution possible. Kerala's health minister says all of the close contacts of those infected are being tracked and they are in isolation. At least 700 people have been confirmed and identified as people who have had some sort of contact with either the victims. Uy, 700 katao, mga sangkay, nagkaroon ng contact, nakasalamuha dito, mga sangkay, sa sinasabing nadapuan nitong sinasabing Nipah virus. For those who are infected, and they are being tested for this virus. Police are monitoring vehicles at checkpoints, and the state has set up containment zones in the district where the infections are clustered. The federal government is also rushing in help, sending in experts to help with monitoring the spread of the virus as well as with contact tracing, while infectious disease
Specialists are working to study the strain of this virus known to be so deadly, with the state on high alert. Galing niya mag-English, no? Yun ang napansin ko sa kanya eh. Karamihan kasi sa Indian, hindi ganun kagagaling mag-English. Para po silang bulol. Magbanggit po ng mga salita. Ay, nako. Itong sinasabing Nipah virus, ulitin ko, mas mabagsik daw po ito kaysa sa COVID-19. Kaya pinag-iingat po ang marami. Ito nga po mga sangkay, over 700 people tested for Nipah virus after dalawa daw po yung nasawi. Tinest daw po, ano to? Positive ba? No, tinest lamang itong 700 katao mga sangkay. Ito po yung lugar ha, Southern Indian State of Kerala ay nagsara muna ang kanilang mga eskwelahan, mga opisina, public transport. Diyos mio, Marimar, wag naman sana masundan ka agad itong COVID-19. At ayon nga po sa report mga sangkay, delikado daw po ito kaysa sa COVID-19. The state government said at least 706 people, including 153 health workers, were undergoing tests to check the spread of the virus. Hinihintay daw po ang resulta. Ewan ko kung may resulta na po niyan ngayon. Alamin po natin yan sa mga susunod nating topic. Ano na nga ba ang nangyayari mga sangkay? Again, ulitin ko mga sangkay, mas delikado daw po ito ha. Ito, tingnan po natin ang report na ito. Narito na ang mga nagbabagang balita sa oras na ito. Pinayuhan ng isang infectious diseases expert ang publiko na agad na magpakonsulta sa doktor kapag makaranas ng lagnat at matinding sakit ng ulo. Ayon kay Dr. Ayan na ha, kapag may lagnat daw at matinding sakit ng ulo, pakonsulta sa doktor. Pero karamihan sa Pilipino, hindi po nila ginagawa yan eh. Di ba karamihan, nagtutuob, ano pa ba? Yung mga regular na ginagawa sa tahanan muna. Pero yan po ang payo na expert, mga sangkay. Dr. Ronjin Solante, ito'y dahil sintomas ang mga ito ng nakamamatay na Nipah virus. Matindi umanong naapektuhan ng virus ang utak ng tao at maaaring magdulot ng irreversible effect sa katawan ng tao. Aniya may incubation period ng virus na 5 araw hanggang 2 linggo. Nakahahawa umanong ito at posible rin ang human-to-animal transmission. Grabe. Tao papuntang hayop. Ganun po kabagsik itong bagong kumakalat na salot. Babala pa ni Solante, wala pang gamot at bakuna laban sa sakit. Yun ang problema, mga sangkay. Wala pa pong gamot. Yung tinatawag natin na encephalitis. So encephalitis is inflammation of the brain. And you can just imagine when you have an infection that causes inflammation of the brain, walang antiviral, wala talagang maidapat na gamot dito na pwedeng makasave ng life, no? And that's the reason why mataas ang mortality. And at the moment, wala din tayong bakuna pangontra dito sa Nipah virus. Pumanaw na si dating Marikina. Okay guys. I hope maging aware po ang lahat sa atin mga sangkay at wala po sanang aanga-anga na. Alalan po natin yung COVID-19 and I hope na ang government po natin ay gawan po ng paraan kaagad ito na hindi po makapasok sa Pilipinas. Alam naman po natin ang COVID-19 nag-umpisa lamang po yun sa isang tao na mayroon pong infection pagdating po sa ating bansa. Nang dumami na po ng dumami. Let's pray for our country mga sangkay na sana hindi po mangyari ang katakot-takot na outbreak na kagaya na lamang po nito. Ano po ang inyong opinion regarding po dito? Just comment down below. Again, ilan na po? 2 na po ang pumanaw dahil po sa outbreak nitong Nipah virus. No? And now I invite you to please subscribe my YouTube channel, Sangkay Revelation. Ito po yung isa kong YouTube channel mga sangkay. Hanapin nyo lamang po sa YouTube, then click the subscribe, click the bell, and click all. So ako na po ay magpapaalam. Hanggang sa muli, this is me, Sangkay Janjan. Palagi nyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.